Kapag tuluyang bumagsak sa zero ang kita mula sa langis ng Iran, sunod-sunod ang epekto nito sa buong sistema. Humihinto ang sahod ng mga sundalo. Bumabagal ang produksyon ng armas. Napuputol ang pondo para sa mga grupo. At unti-unting humihina ang buong sistema ng Estado. Sa madaling salita, ang oras ay hindi kakampi ng Iran. Bawat linggo na lumilipas, lalo silang humihina sa negotiation table. Malinaw ang mensahe ng Donald Trump. Makipag-usap o tuluyang malunod sa pressure. Pero bago natin ipagpatuloy, ipalike naman ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sa loob ng maraming dekada, ginamit ng Iran ang Strait of Hormuz bilang sandata. At totoo, gumana ito. Dahil sa strait na ito dumadaan ang humigit kumulang 20 milyong barrels ng langis kada araw, halos 20% ng global supply. Kaya noong isinara ito, agad tumaas ang presyo ng langis at naapektuhan ng maraming bansa. Pero noong April 13, 2026, binago ng United States ang buong equation. Sa halip na matakot, kinuha nito ang sandata ng Iran at ginamit laban sa kanila. Binuksan ang strait para sa global trade, pero isinara ang mismong daanan ng Iran palabas. Hindi makalabas ang kanilang langis, hindi makapasok ang mga kailangan nila. Ang mundo ay patuloy na gumagalaw. Pero ang Iran ay naiwan. Isang malinaw na halimbawa ng baliktarang kapangyarihan. Ang dating sandata, naging kulungan. Sa gitna nito nagpakita ng napakalaking puwersa ang Amerika. Isa sa pinakamalaking naval deployment sa kasaysayan nito. Samantala, matapang ang mga salita ng China. Pero ang realidad sa dagat ay iba. Umatras ang mga tanker. Mahigit 170 milyong barrels ng langis ang naipit. Isang strategic network na binuo sa loob ng maraming taon, naputol sa loob ng isang gabi. Maingat ang Beijing, hindi ito basta sumusugal. Ang Washington ay nagpapakita ng lakas, pero may limitasyon ang tagal ng kanilang operasyon. Ang Iran ay mahina sa dagat pero nananatiling banta sa lupa. Ang Russia ay nakatingin lang, limitado ang kakayahang makialam. At sa huli, isang bagay ang malinaw. Ang pagitan ng salita at aksyon ng tunay na sukatan ng kapangyarihan sa ika-21 siglo. At ang pagitan na iyon maaaring lumiit o lalo pang lumaki sa mga susunod na araw. Dahil kung may isang barko mula sa China na piliting basagin ng blockade, maaari nitong ibalik ang mundo sa isang sandali na huling nakita noong 1962, ang Cuban Missile Crisis. Noon mga barko rin ang dahilan ng tensyon at noon din pinanood ng buong mundo habang pigil ang hininga. Ngayon sa Hormuz ganun din ang pakiramdam. Tahimik pero mabigat at lahat naghihintay kung ano ang susunod na mangyayari. At dito natin makikita ang malinaw na katotohanan. Ang parehong bagay na nagpapalakas sa Iran, siya ring nagpapahina dito. Noong March 18, 2026, dumating ang pag-atake. Pumasok ang mga jet ng Israel at tinamaan ang pinakakritikal na bahagi ng energy system ng Iran. Mga processing plant, storage tank, pipeline at 2 refinery sa Asaluye sa Bushehr Province. Alam ito ng United States bago pa mangyari. At ayon sa ulat, pinayagan ito ni Donald Trump. Pero hindi direktang nakialam ang Amerika sa operasyon. Agad nagliyab ang ilang bahagi ng pasilidad na kontrol din ng apoy. At walang agad na naiulat na namatay. Pero ang tunay na epekto, hindi makikita sa bilang ng casualties. Makikita ito sa sistema. 2 refinery ang nawala. Mahigit 100 hanggang 140 milyong cubic meters ng gas ang biglang huminto araw-araw. At dahil sa sanctions, wala ring mapuntahan ang supply na yun. Sa loob ng bansa, ramdam agad ang epekto. Lumala ang brownout, lumalim ang kakulangan sa kuryente. Sa unang tingin, parang simpleng resulta lang ito ng airstrike. Pero sa totoo lang mas malalim ang dahilan, ang mismong lokasyon ng Iran dahil sa paglalagay ng halos 70% ng energy supply sa iisang lugar, kahit gaano pa ito kalayo o kabantay, nagiging malinaw itong target. Isang tama lang malaki agad ang epekto. Pero hindi dito nagtatapos ang kwento. Dahil ang parehong lokasyon na naging kahinaan, siya rin ang naging depensa. Noong June 2025 sa ilalim ng Operation Rising Lion, tinamaan ng Amerika ang nuclear at missile infrastructure ng Iran. Pero ayon mismo sa mga opisyal ng Iran, hindi ito tuluyang nawasak. Bakit? Dahil ang pinakamahalagang pasilidad nakabaon sa loob ng mga bundok, malalim, protektado, at halos hindi kayang abutin ng ordinaryong airstrike. Hindi ito aksidente. Ito ay bahagi ng kanilang strategy. Isang depensang binuo base sa kanilang terrain. Kaya nang sabihin ng isang Iranian official na naghihintay kami, hindi iyon biro. May dahilan kung bakit.
Balikan natin ang Iran-Iraq War. Noong dekada 80, pumasok ang puwersa ng Iraq sa loob ng Iran. Sa simula maayos ang kanilang pag-usad sa patag na lupa. Pero nang marating nila ang Zagros Mountains, biglang nagbago ang lahat. Ang mga armored vehicles na epektibo sa open terrain halos naging walang silbi. Ang mga bundok, ang mga makikitid na daanan, ang mga matatarik na ridge, lahat ito ay naging natural na depensa. Pinabagal ang advance, pinutol ang momentum, at ginawang halos imposible ang mabilis na panalo. At dito nagiging malinaw ang buong larawan. Ang Iran ay mahirap pasukin, pero kapag natamaan sa tamang lugar, madali itong masaktan. Isang bansang matibay sa labas, pero may malinaw na kahinaan sa loob. At sa modernong digmaan, minsan hindi na kailangan ang malaking invasion. Isang tama sa tamang target sapat na para baguhin ang laban. Pero isipin mo ito, nalampasan mo na ang mga bundok, ang Zagros Mountains at ang Alborz Mountains. Sa kabila ng lahat ng hirap, nakapasok ka na sa loob ng Iran. Pero doon pa lang nagsisimula ang tunay na problema. Sa gitna ng bansa, naroon ang tinatawag na Central Plateau. Isang malawak na lupain na parang nakakulong sa pagitan ng mga bundok na dinaanan mo. At dahil hinaharang ng mga bundok ang halos lahat ng ulan, halos walang tubig na nakakarating sa loob, halos walang buhay. At sa silangang bahagi nito, dalawa sa pinakamapanganib na disyerto sa mundo ang naghihintay. Ang una ay ang Dasht e Kavir, isang malawak na salt desert. Sa unang tingin parang solid ang lupa. Pero kapag naapakan mo, bigla itong lulubog dahil sa ilalim nito putik at asin ang naghahalo. May mga ilog na nabubuo tuwing natutunaw ang yelo mula sa bundok pero wala silang labasan. Naiipon lang ang tubig at kapag tinamaan ng init ng araw natutuyo ito at nagiiwan ng makapal na asin. Isang bitag na hindi agad nakikita. Ang pangalawa ay ang Dasht-i-Lut, isa sa pinakamainit na lugar sa mundo. Halos walang ulan, halos walang buhay. Malalakas na hangin ang patuloy na humuhubog sa lupa, kaya pabago-bago ang anyo nito. Hindi ito disyerto na paminsan-minsan lang delikado. Ito ay permanenteng hindi matitirahan. Kapag pinagsama mo ang dalawang ito, parang may isa pang pader ang Iran sa silangan. Kasing hirap daanan ng mga bundok sa kanluran. Kung manggagaling ka sa Afghanistan o Pakistan, dito ka tatama. Walang maayos na supply line, walang ligtas na daanan. May ilang oasis pero napakalayo ng pagitan ng bawat isa. At sa bawat kilometro, mas mabilis maubos ang resources kaysa mapunan. Sa madaling salita, ang Iran ay parang natural fortress. Pinoprotektahan ng bundok, pinapalibutan ng disyerto, pinapahirapan ng kahit sinong gustong pumasok. Pero kung ganito kahirap pasukin ng Iran, bakit parang nagagawa pa rin ng Israel na tamaan ito? Paano nila naaabot ang mga target sa loob? Dahil sa modernong digmaan, hindi na kailangang daanan ng bawat pader. Hindi mo na kailangang tumawid sa bundok. Hindi mo na kailangang lusubin ng disyerto. Pwede mo nang lampasan ang lahat ng iyon mula sa himpapawid. At mas mahalaga, hindi mo kailangang sakupin ang buong bansa. Kailangan mo lang hanapin ang pinakamahinang punto at doon tumama. Kaya nagiging posible ang lahat ng ito dahil alam ng Israel kung saan tatama at kung ano ang iiwasan. Hindi nila kailangang pasukin ng buong Iran. Kailangan lang nilang tukuyin ang pinakamahihinang bahagi at doon sila tumatama. Dito pumapasok ang kanilang pinakamalaking advantage, air superiority. Habang ang Iran ay protektado ng bundok at disyerto, ang himpapawid ay nananatiling bukas at doon nagiging vulnerable ang buong sistema. Marami ang nag-iisip na halos lahat ng kahinaan ng Iran ay natamaan na. Pero ayon sa mga pahayag, daan-daan pang target ang posibleng tamaan. At hindi lang ito tungkol sa infrastructure. May mas malalim na layer pa. Ang loob mismo ng lipunan. Sa loob ng Iran, mahigit 70% ng populasyon ay Shia Muslim. Ito ang core ng kanilang identidad, ng kanilang politika at ng kanilang kapangyarihan. Pero ang core na ito, hindi pantay ang pagkakakalat. Nasa gitna ito ng bansa. Nasa Persian heartland, kung saan nagsasama ang kultura, relihiyon at estado. Sa kabilang banda, ang mga Sunni Muslim na bumubuo ng maliit na porsyento ay nasa gilid ng bansa. Sa kanluran ang mga Kurdish, sa hilaga ang mga Turkmen, sa silangan ang mga Baluch at sa timog ang mga Arab communities sa Gulf. Hindi lang ito usapin ng relihiyon, may pattern. Mas mahirap ang mga lugar na ito, mas rural, mas mahigpit ang kontrol ng gobyerno, at pinakamahalaga mas malayo sila sa sentro ng kapangyarihan. At ang distansyang ito matagal nang pinagmumulan ng tensyon. Hindi ito bagong problema, hindi rin ito tuluyang nawala. At sa kasaysayan, ang mga ganitong sitwasyon ay pwedeng gamitin ng kalaban.
Ang mga komunidad na hiwalay madaling maapektuhan, madaling maimpluwensyahan, madaling maging pressure point. Dagdag pa dito ang terrain. Ang mga bundok tulad ng Zagros Mountains at ang mga bulubundukin sa silangan umaabot ng 3 hanggang 4,000 metro ang taas. Puno ng malalalim na bangin, makakapal na kagubatan at mga daanang nababalutan ng niebe. Halos hindi ito kayang bantayan ng buo. Hindi ito kayang kontrolin ng tuloy-tuloy. At sa likod ng mga bundok na ito, may mga komunidad na sanay sa terrain. May kaalaman na naipasa sa maraming henerasyon. Alam nila ang bawat daan. Alam nila kung paano gumalaw kahit sa dilim. Sa ganitong sitwasyon, hindi mo kailangang dumaan sa main road. Hindi mo kailangang sundin ang normal na ruta. May ibang paraan, mas tahimik, mas hindi nakikita, at mas mahirap pigilan. At dito nagiging mas komplikado ang laban. Dahil hindi na lang ito simpleng digmaan ng mga bansa. Ito ay laban na may kinalaman sa lokasyon, lipunan, at mga puwersang hindi agad nakikita. At dito papasok ang isang realidad na bihirang napag-uusapan. Sa mga bundok ng kanlurang Iran may tinatawag na mga kolbar. Mga Kurdish porters, umaabot sa daan-daang libo ang bilang. Araw-araw nagdadala sila ng 20 hanggang 70 kilo sa kanilang likod. Television, aircon, tsaa, sigarilyo, alak. Sa malayo parang maliliit lang silang gumagalaw sa bundok. Pero kapag nilapitan mo, mga ama at anak sila. Mga taong nabubuhay sa mga lugar na halos walang legal na ekonomiya. Pero hindi lang ito simpleng pagtawid ng kalakal. Ang parehong daanan, ginagamit din sa mas madilim na operasyon. Ang subsidized na fuel at gamot mula sa Iran dinadala palabas papuntang Pakistan at Afghanistan. Habang ang heroin, opium at meth mula Afghanistan bumabalik-pabalik papuntang Turkey at Europa. At hindi lang iyon, parehong ruta rin ang dinadaanan ng armas. Sa ibang lugar pati drone at paragliders ginagamit na, lalo na kung masyado ng delikado ang mga trail. Ang totoo, hindi kayang isara ng mga bundok ang mga border na ito. At dahil sa kahirapan, patuloy na tumatawid ang mga tao. At ang mga grupong marunong gumamit ng parehong terrain at sitwasyon, nakahanap ng isa sa pinakamahalagang smuggling routes sa mundo. Pero may mas malalim pang problema. Sa timog silangan ng Iran, naroon ang Sistan at Baluchistan. Pinakamalaking probinsya, mayaman sa gas at mineral. Pero sa kabila nito, isa ito sa pinakamahirap na lugar sa bansa. Ang mga Baluch na nakatira dito, Sunni sa isang Shia na estado. Iba ang etnisidad kumpara sa Persian Core at ramdam nila kung gaano kaliit ang napupunta sa kanila mula sa yaman ng bansa. Dito nagsisimula ang mas matagal na tensyon. Hindi ito biglaan. Simula pa noong 2004, may tuloy-tuloy na low-level insurgency sa lugar. Mga pag-atake sa Islamic Revolutionary Guard Corps, mga checkpoint ng pulis at infrastructure. Hindi ito tuluyang nawawala. Hindi rin tuluyang napipigil. Noong 2023, isang grupo na tinatawag na Jaish al-Adl ang pumatay ng 11 Iranian police sa isang atake. At ang border sa pagitan ng Iran at Pakistan lalo pang nagpapalala sa sitwasyon. Noong January 2024, naglunsad ng strike ang Iran sa loob ng Pakistan. May mga sibilyan na nadamay. Sumagot ang Pakistan, tinarget ang mga grupo sa loob naman ng Iran. At dito nagiging malinaw ang problema. Sa lupa, hindi ganap na kontrolado ng Pakistan ang sarili nitong Baluchistan. At kung hindi kontrolado ang isang side ng border, mas lalong nagiging bukas ang buong lugar. Sa ganitong setup, hindi lang ito simpleng usapin ng digmaan sa pagitan ng mga bansa. Ito ay isang network ng mga ruta, mga komunidad at mga tensyon na matagal nang umiiral. At sa ganitong uri ng terrain, ang kalaban ay hindi lang nakikita sa radar. Minsan, nasa loob na pala. At dito lalo pang nagiging malinaw ang problema. Kahit ang Pakistan mismo, may sariling laban sa loob. May mga rebelyon. May mga grupong lumalaban sa kawalan ng pantay na pagtrato. Kaya ang nangyayari, dalawang bansa ang parehong nagsasabing nilalabanan nila ang parehong kaaway. Pero nagpapalitan lang sila ng putok sa border na wala naman talagang may kontrol. Dahil ang tunay na may kontrol ay ang terrain, bundok, disyerto. Mga lugar na hindi sumusunod sa kahit anong gobyerno. Sa ganitong setup, malayang gumagalaw ang armas, droga, at mga mandirigma. At kapag dinagdagan mo pa ito ng isang full-scale war, lalo lang lumalala ang sitwasyon. Ang Islamic Revolutionary Guard Corps ay napipilitang hatiin ang kanilang puwersa. At habang abala sila sa isang front, may ibang bahagi na nagiging mas mahina.
Dito pumapasok ang mga balok militant groups. May ilan sa kanila na lantaran ng sumusuporta sa mga strike ng United States at Israel. Hindi dahil kakampi nila ang mga ito, kundi dahil nakikita nila ang kaguluhan bilang oportunidad, isang pagkakataon para itulak ang ideya ng isang malayang Greater Balochistan. Isang lugar na sakop ang bahagi ng Iran, Pakistan at Afghanistan. At kapag ganito ang laban, hindi na ito simpleng usapan sa negotiation table. Ito ay laban ng identidad, lupa at kasaysayan. At ang ganitong uri ng laban, hindi madaling tapusin. Kahit noong panahon na tahimik pa ang sitwasyon, hindi pa rin lubusang kontrolado ng Iran ang rehiyong ito. Ngayon na may sabay-sabay na pressure, parang may bagong front na naman na kailangan nilang harapin. Isang front na hindi nila kayang pabayaan pero hirap din silang kontrolin. Pero hindi dito nagtatapos ang problema. May isa pang layer, ang ekonomiya. At habang kaya pa itong harapin ng Iran, may mas mabigat na problema na hindi ganoon kadaling solusyonan, ang pagkain. Sa buong bansa, halos 1/4 lang ng lupa ang pwedeng sakahan. At sa bahaging iyon, 12% lang ang aktwal na ginagamit. Mas malala pa, maliit na bahagi lang ang may irigasyon. Ang natitira, umaasa lang sa ulan. Isang sugal. Sa isang bansa kung saan halos 80% ng lupa ay tuyo o semi-tuyo. At kapag hindi dumating ang ulan, hindi lang ani ang nawawala, pati seguridad ng buong bansa. At dito mas lalong lumalalim ang problema. Hindi lang digmaan ang kalaban ng Iran, pati kalikasan. Ayon sa satellite data, halos 68% ng buong bansa ay mataas ang panganib na maging disyerto. Ibig sabihin, unti-unti nang nawawala ang kakayahan ng lupa na suportahan ang buhay. At kung saan may irrigation, may kapalit naman ito. Sobrang pagkuha ng tubig sa ilalim ng lupa, kaya tumataas ang alat ng lupa at tubig. At habang tumataas ang alat, lalo namang nawawala ang fertility ng lupa. Tahimik ang epekto nito pero tuloy-tuloy. At mas mabigat ang tanong, bakit pa pag-usapan ng farming? Kung kulang na nga ang tubig para inumin. Ilang buwan lang ang nakalipas, ang water crisis ng Iran ang laman ng balita. Ngayon natabunan ito ng digmaan. Pero kahit makalimutan ng mundo, hindi humihinto ang problema. Sa katunayan, lalo pa itong lumalala. Hindi na ito simpleng kakulangan ng tubig. Tinatawag na ito ng mga eksperto na water bankruptcy. Sa pagitan ng 2003 at 2019, mahigit 200 cubic kilometers ng tubig ang nawala. Mas malaki pa ito sa 2 beses ng taunang konsumo ng buong bansa. At nangyari ito sa loob lang ng wala pang 20 taon. Ayon sa World Resources Institute, kabilang ang Iran sa mga bansang may pinakamataas na water stress sa mundo. Halos 80 hanggang 100% ng renewable water resources nito ginagamit bawat taon. Ibig sabihin, wala nang natitira para sa hinaharap. Kung dati, ang bawat tao ay may sapat na access sa tubig, ngayon bumagsak na ito sa critical na level. Mula sa 4,500 cubic meters kada tao noong 1970s, bumaba ito sa halos 1,000 ngayon. Isang level na itinuturing na absolute water scarcity. At sa ganitong sitwasyon, kahit walang digmaan, may krisis na. Pero ngayon magkasabay ang dalawang problema, giyera sa ibabaw at pagkatuyo sa ilalim. At kapag nagsabay ang dalawang ito, hindi lang ekonomiya ang naapektuhan, kundi ang mismong kakayahan ng bansa na magpatuloy. At dito lalong lumilitaw ang pinakamabigat na problema. Sa natitirang tubig ng Iran, mahigit 90% ay napupunta sa agrikultura. Pero karamihan nito ginagamit sa paraan na hindi episyente. Flood irrigation. Isang paraan na nag-aaksaya ng napakaraming tubig, lalo na sa isang bansang kulang na nga sa tubig. Ang average na ulan sa Iran umaabot lang sa humigit kumulang 230 hanggang 250 mm kada taon. Halos kalahati lang ito ng global average. At 82% ng bansa, tuyo o semituyo ang klima. Halos lahat ng ulan bumabagsak lang mula November hanggang May. Pagdating ng mahabang dry season, mataas ang evaporation. Unti-unting nawawala ang tubig. Ang mga ilog humihina o tuluyang nawawala. At ang epekto nito hindi na lang teorya. Nakikita na ito. Sa mga lungsod tulad ng Tehran at Isfahan, lumulubog ang lupa. Dahan-dahan pero tuloy-tuloy. Nasisira ang mga kalsada. Nagkakaroon ng bitak ang mga gusali. Parang unti-unting bumibigay ang mismong pundasyon ng mga syudad. Noong late 2025, ang 5 pangunahing reservoir ng Tehran bumaba na lang sa 12%. Isang krisis na umabot sa puntong pinag-usapan na ang paglipat ng kabisera. At kung titingnan mo ang mga lawa, pareho ang kwento. Ang Lake Urmia,
na dati ay pinakamalaki sa Middle East, ngayon ay halos tuyong asin na lang. Ang Zayan Dehrud na dati ay nagbibigay buhay sa Isfahan, nagiging tuyong channel sa mga panahong walang ulan. Sa hangganan ng Afghanistan, may mga lawa na tuluyang lumiit at ang dating ilalim ng tubig ngayon ay pinagmumulan ng dust storms. Hindi na lang ito environmental issue, naging problema na rin ito sa kalusugan. Sa madaling salita, hindi lang kinokontrol ng Iran ang kakulangan sa tubig. Unti-unti nitong nawawala ang tubig na nagbibigay buhay sa bansa. At mas mahirap tanggapin, walang mabilis na solusyon na nakikita. Dagdag pa dito, ang mismong mga bundok na nagbibigay proteksyon, sila rin ang nagpapahirap sa pag-unlad. Noong 1995, sinubukan palawakin ang isang tunnel project. Sa papel, madali lang sana. Pero nang simulan ng trabaho, biglang pumasok ang tubig mula sa ilalim. Gumuho ang lupa. Paulit-ulit ang proyektong dapat ilang taon lang, tumagal hanggang 2002. Ganito kahirap ang terrain. Ganito ka unpredictable. May isa pang halimbawa, ang Bakhtiari Dam. Isang proyekto na sana ay isa sa pinakamataas na dam sa mundo. May kontrata pa na $1 bilyong, may mga plano, may mga seremonya. Pero hanggang ngayon wala pa ring natatayong dam. Ang natira, isang bangin na naghihintay pa rin. Sa ganitong terrain, mahirap gumawa ng infrastructure, mahal, matagal, at madalas hindi natatapos. Kaya ang mga lugar sa loob ng Iran parang hiwa-hiwalay. Iba-iba ang development, iba-iba ang ekonomiya, iba-iba ang koneksyon. At sa gitna ng lahat ng ito, naroon ang dalawang higanting hadlang, ang Zagros Mountains sa kanluran at ang Alborz Mountains sa hilaga. Ang Zagros hindi lang isang bundok. Isa itong sunod-sunod na hanay ng matataas na ridge, umaabot ng mahigit 700 milya ang haba at maraming bahagi nito lampas 3,000 metro ang taas. Sa ilang lugar, umaabot pa ng 4,000 metro. Samantala, ang Alborz sa hilaga, mas makitid pero mas matarik. Biglang tumataas mula sa lupa at halos diretso bumababa papunta sa Caspian Sea. Walang gradual na slope, walang madaling daanan. Sa kabuuan ng Iran ay isang bansa na protektado ng kalikasan. Pero sabay ding pinipigilan nito, isang natural fortress na may sariling mga bitak sa loob. At kung iisipin mo, lalo pang nagiging mas komplikado ang larawan. Sa hilaga ng Iran, may isang makitid na bahagi ng lupa sa tabi ng Caspian Sea. Sa ilang lugar ang pagitan ng bundok at dagat umaabot lang sa 10 hanggang 70 kilometro. At sa ibabaw nito nakatayo ang Mount Damavand, isang natutulog na bulkan na mahigit 5,000 metro ang taas. Ito ang pinakamataas na punto sa Iran at isa sa pinakamataas sa buong Eurasia. Ang mga bundok dito hindi lang basta matataas. Sila ay sinaunang anyo ng lupa na buo mula sa mararahas na pagbabago ng mundo milyon-milyong taon na ang nakalipas. At hanggang ngayon ramdam pa rin ang epekto nito. Dahil ang mga bundok na ito hindi lang pumipigil sa mga kalaban. Pinipigilan din nila ang koneksyon sa loob ng bansa. Kahit gaano kalaki ang gastusin ng Iran sa infrastructure, madalas ang kalikasan pa rin ang nananalo. Pero sa kabila ng lahat ng kahirapan, may isang bahagi ng Iran na napakahalaga sa buong mundo. At ito ang nagbibigay dito ng tunay na kapangyarihan, ang Strait of Hormuz. Sa pinakamakitid nitong bahagi, umaabot lang ito sa 20 hanggang 24 na nautical miles. At sa loob ng maliit na espasyong iyon, dumadaan ang halos 20% ng oil supply ng buong mundo. Mahigit 20 milyong barrels bawat araw. Ibig sabihin, halos lahat ng oil tanker mula Persian Gulf dadaan dito. At ang Iran nasa hilagang bahagi ng buong strait. Hindi lang basta nakatingin, kundi may direktang kontrol sa karamihan ng mahahalagang isla sa lugar. Kasama na ang Abu Musa at ang Greater at Lesser Tunb Islands. Dagdag pa dito may mga naval base ang Iran sa Bandar Abbas, Bushehr at Chabahar. Sa madaling salita, kaya nitong kontrolin o guluhin ang buong daloy ng kalakalan sa lugar. Noong 2025, gumamit pa ang Iran ng tinatawag nilang Smart Control Strategy. Pinipili lang nila ang target habang pinapadaan ang ibang barko. Pero kahit limitado ang aksyon, malaki agad ang epekto. Bumaba ang global oil supply, tumaas ang insurance cost ng mga barko, at naging mas delikado ang pagdaan sa strait dahil sa sobrang kipot ng shipping lanes. Kahit maliit na aberya, kayang magdulot ng malaking epekto sa buong mundo. At may isang lugar na mas kritikal pa sa lahat, ang Karg Island. Isang maliit na isla pero dito dumadaan ang halos lahat ng oil exports ng Iran. Kung sino ang may kontrol dito, siya ang may hawak sa pangunahing kita ng bansa. Sa kabilang banda, may mga port tulad ng Bandar Abbas na mahalaga sa kalakalan, pero limitado rin. Mababaw ang tubig, kaya ang malalaking barko
kailangan pang magbawas ng karga sa ibang bansa. Ang Chabahar Port naman may direktang access sa Indian Ocean. Mukhang malaking advantage. Pero dahil sa layo at kakulangan sa infrastructure, hindi pa rin nito kayang palitan ang halaga ng Hormuz. At dito mo makikita ang buong larawan. Sa Iran, ang paggawa ng kalsada o riles, hindi lang simpleng proyekto, parang pakikipaglaban sa kalikasan. May mga tunnel na kailangang hukayin sa napakatigas na bato. May mga lugar na binabaha sa ilalim ng lupa. May gas, pressure at fault lines na pwedeng sumira sa kahit anong plano. Kaya kahit dekada ang ginugol, maraming proyekto ang mabagal o hindi natatapos. At ang epekto nito ramdam sa buong ekonomiya. Mahal ang maintenance, mahirap ang transport at kahit simpleng pagbiyahe, nagiging delikado. Sa dulo, iisa ang malinaw. Ang lokasyon ng Iran ang pinakamalakas nitong depensa pero siya rin ang pinakamabigat nitong pasanin.